meron po tayong update. Muna sa posibleng epekto ng El Nino at kasama natin si Annalisa Solis, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Ma'am Annalisa, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang umaga po, magandang tanghali po sa Bagong Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood dito. Ma'am, ang tanong po ng marami, bakit po inuulan pa rin ang karamihan sa mga lalawigan sa bansa? Gayong eto na, matagal nang nag-anunsyo ang Pag-asa sa epekto ng El Nino. Ano po ang dahilan nito? Yes, Ms. Pinya, so katatapos lang po ng ibig sabihin ay nagkaroon po tayo ng termination ng West Monsoon. At hindi po lingid sa atin na kapag meron pong El Nino, ay hindi lang po ibig sabihin ito ay wala tayong mararanasan na pag-uulan, kundi it just increases the probability ng pagkakaroon ng reduction sa tubig ulan. At usually po kapag pre-development or kapag nandyan po yung El Nino, yung ating habagat season po ay na-enhance. So meaning talagang marami po tayong ulan na inaasahan sa panahon ng habagat. So sa ngayon po ay nandito pa tayo sa transition sa El Nino, sa southwest monsoon to northeast monsoon. So mag-uumpisa na po na unti-unti na pong magkakaroon ng reduction sa tubig ulan yung ibang mga lugar po, lalong-lalo na dito sa may western section ng ating bansa at posibleng maging maulan na po itong mga nasa eastern side o bahagi ng ating bansa. So sa ngayon, matamang minomonitor po ng Pag-asa, ito pong transition into northeast monsoon na kung saan may mga posibilidad na rin po na unti-unti na po nating mararanasan yung posibleng epekto ng El Nino na magkakaroon ng reduction sa tubig ulan sa mga ibang lugar na nabanggit. Actually, medyo maulan na nga po kanina umaga, no? Pero follow up lang, kailan po ba mararamdaman itong below normal na rainfall condition sa bansa? Well, Ms. Mina, inaasahan po natin by end of November, December, January, up to March, or even up to April of next year. So yun po yung ating possible po na sinasabi natin na mga areas na posibleng makaranas ng tinatawag na dry spell, na posibleng mauwi sa or meteorological drought. So by end of January, base po sa monitoring at forecast ng Pag-asa, around 26 provinces might experience dry spell. At yan po ay yung mga areas, mostly dyan po sa may Visayas and Mindanao. And nakikita rin po natin by end of March 2024, dun po natin possible na maranasan yung posibleng matinding epekto ng El Nino sa atin na kung saan very significant po yung magiging reduction sa ating tubig ulan na posibleng mauwi po dun sa tinatawag nating meteorological drought. And around 45 provinces ang tinataya po nating makakaranas ng tinatawag na meteorological drought or labis po na reduction sa ating tubig ulan. Ma'am, kailan naman po natin inaasahan ang pagpasok ng amihan? Well, sa ngayon po ay matamang minomonitor po ng Pag-asa itong amihan. So itong northeast monsoon is just around the corner. So makikita po natin in the next couple of days na posible na pong mai-pronounce ng Pag-asa officially ang pagdating ng northeast monsoon or amihan. Oo. With that po, ay tanong naman po mula sa kasamahan nating sa media na si Rod Lagusad ng PTV. Ano po yung mga aasahan natin, ma'am, kapag pumasok na po itong amihan season? Well, kapag pumasok itong amihan season, so unti-unti na po nating mararanasan yung medyo mas lumalamig or papalamig na ating temperatura. Makakaranas pa rin po tayo yung mga tinatawag na mga cold surges o yung mga biglaang paglamig ng ating temperature, lalong-lalo na po dito sa may eastern side ng ating bansa. So yung pong mga lugar na yon, unti-unti na pong makakaranas ng medyo malalamig na temperature, and nandyan pa rin po yung tinatawag na bugso or bigay na mga posibleng ibigay na mga ulan dulot ng ating amihan season. So binabanggit po natin na
despite na meron tayong El Nino, nandyan pa rin po yung amihan na posibleng makapagpaulan at meron pa rin tayong mga inaasahan ng mga bagyong parating. By end of December, mga around 2 to 4 pa yung ating posibleng maasahan ng mga bagyo by end of December. So meaning may mga ilang bahagi pa rin ng ating bansa na makakaranas ng medyo maraming ulan pa rin despite yung mga ibang areas ay possible po or potential dun sa tinatawag na dry spell at drought. So ma'am, sa inyong assessment at monitoring, ilang bagyo pa ang posibleng dumaan sa bansa sa taong ito? By end of December, mga around 2 to 4 pa yung inaasahan natin na posible pong papasok or madidevelop inside the Philippine area of responsibility. Ma'am, ano pong buwan na mararamdaman na ng ating mga kababayan yung tinatawag nating peak o yung rurok dito pong El Nino? Well, so nakikita po natin forecast ng pag-asa is by end of February and by end of March. So doon natin nakikita na most parts ay marami yung mga areas that are potential for dry conditions, dry spell and drought. At sinasabi nga po natin by end of March, nakikita natin na there will be areas around 45 provinces ang posible pong mauwi sa tinatawag na meteorological drought. Ang ibig sabihin nito ay mga around 3 to 5 months na may mga more than 60% ang reduction sa tubig ulan. So reduction lang, ibig sabihin may ulan pa rin pong matatanggap but gamat meron siyang magiging kakulangan dito. Ma'am, para po mas maliwanagan ang ating mga kababayan, maaari niyo po bang ilarawan yung pagkakaiba ng dry spell at drought? Pag sinabi po nating dry spell ay 3 consecutive months na posible po tayong makaranas ng tinatawag na mga around more than 60% reduction sa tubig ulan or 5 buwan na sunod-sunod na may 21 to 60% na kabawasan sa tubig ulan. Kapag sinabi po naman nating meteorological drought ay 5 months po na may reduction sa tubig ulan ng 21 to 60% na tinatawag natin. So, yun po yung possible po na posibleng maranasan ng mga areas under meteorological drought conditions. Ito, marami po kasi nagpaplano, ma'am, na kunyari aalis sila kapag weekend. Ano naman po yung mga magiging weather condition ngayong papasok na weekend at papalapit na, kasi long weekend po no? So, yung bandang Halalan, saka po yung sa Undas, lalo't maulan na po ngayon dito sa Metro Manila. Ano pong update natin, ma'am? Well, for now ay umiiral yung tinatawag nating northeasterly surface wind flow na kung saan in the next couple of days po maaring in place na po yung tinatawag nating northeast monsoon or amihan. So meaning ito po ay mga possible pa rin na makakapagpaulan dito po lalong-lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa na kung saan yung mga ibang lugar, lalong-lalo na po dyan sa may car area, unti-unti na po nating mararanasan yung malalamig na temperatura, lalong-lalo na po dun sa mga mountainous areas natin dyan po sa Luzon and including din dyan sa Mindanao. Unti-unti na po nating mararanasan yung mga malalamig na temperatura. Although meron pa rin pong mga isolated rain showers at possible nga po na by end of December, may mga inaasahan pa rin po tayong mga bagyo na mostly, ito po yung tinatawag nating landfalling or crossing ng mga tropical cyclone. So meaning, it's either lubhang makapaminsala siya in terms of malakas na hangin or madami pa ring ulan na idudulot ito. Okay, so pagdasal po natin, sana wala na pong malalakas na bagyo na papasok sa ating bansa ngayon at nararamdaman na natin itong Pasko, di ba? Yung Pasko weather. Yes, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, ma'am, mula po sa Pag-asa. Well, dito po sa Pag-asa, kami po ay laging nananawagan at lagi natin sinasabi sa ating mga kababayan na palagi po tayong mag-ingat sa mga posible po or mga potential na banta nitong mga ating mga pag-uulan, nitong mga bagyo. And then ito rin po yung potential na epekto ng El Nino. Although ito nga pong El Nino ay inaasahan natin, pero ito po ay slow onset event. So, ibig sabihin po, dahan-dahan or unti-unti po nating mararanasan yung impact or epekto nito. So, kailangan din po ito ay maghanda
At hindi lang po ang ating mga kababayan, kasama na po ang national government dahil base po sa ating Pangulo is kailangan po is a whole of nation, a whole of government approach or science-based approach ang ginagawa po natin na hakbang, lalong-lalo na po dito sa sa ating mararanasan na El Nino, lalong-lalo na po by first quarter of 2024. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Annalisa Solis, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. At eto na, Eunice, dahil nga malapit na po ang amihan, ramdam niyo na mga kababayan, 67 days na lang, Pasko na. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula naman po sa Philippine Ports Authority, ako po si Eunice Samonte. Ako si Nina Corpus. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.